Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Vel Miranda. Kumusta po kayo? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Kumusta ang mga nakapasa sa testing? And kumusta po ang everyday enjoying the goodness of the Lord? And sa bawat araw na nagigising tayo, it is a blessing from the Lord. For every breath, in-inhale natin, in-exhale natin, yan po ay pagpapala ng Diyos. So we praise God for that. So anyway, I want to thank you also sa lahat po na nag-share, sa lahat na nagko-comment ng ating YouTube and ating Facebook page. And also we have TikTok. Maraming salamat. Especially po yung nagko-comment at nag-share ng testimony. Thank you so much. And if you are inspired ng bawat testimony, and if you think you know someone na kailangan po ang testimony na sinishare natin dito, I want to encourage you to share this video, not for us, not only for the people behind Kairos Moments, but for the glory of Jesus Christ. And also, it is the command of the Lord to love one another and encourage one another. We must encourage one another. So anyway, I am excited again to share another testimony with you. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, sabi po doon, to obey is better than sacrifice. So, obedience is better than sacrifice. At ang sabi pa po sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So many things, alam niyo po, napakarami na pwedeng gawin kay Lord, which is okay talaga. Sabi ni Lord naman, go and make disciples, and we must preach the good news. We must really do that because that is a command of the Lord. Now, so many things, pero alam niyo po ba, every day naman, if we will spend time with God, mag-fellowship tayo kay Lord, alam niyo po ba si Lord nagbibigay ng specific instruction? At alam niyo po ba, ang mga obedient kay Lord, napiplease si Lord. Alam niyo po, dati hindi ko ito maintindihan, but when we started, kasi po ganito po ang naging lifestyle namin. Every day, pagising namin, of course, may personal prayer. Yan po yung ginagawa ko po, personal prayer. After nyan, magbe-breakfast. After ng breakfast namin, tatlo po kami, sabay-sabay kami. We worship God together bago magsimula po yung work namin. And after ng worship, we pray to the Lord together. So, corporate prayer. Dati akala namin, okay, wala lang. We're just doing it. Akala namin, sige. Pero we always believe in the power of prayer. Pero alam niyo po, habang ginagawa namin siya araw-araw, kaya very important po no, na we spend time with the Lord. Na hindi pwede yung tira-tira na oras. Kailangan simula pa lang ng araw natin, talagang nagsisik na tayo kay Lord. Kasi alam niyo po, mas nagiging sensitive tayo sa instruction ni Lord. At ang nakakatuwa pa, not only that, the peace, the joy, yung inuunahan na natin ng prayer, ang ating buhay, ang ating araw. Lord, ikaw na po, Lord, ang bahala sa araw namin na ito. Habang nung ginagawa na po namin yan, lagi-lagi namin ginagawa. Alam niyo po, siguro, I don't know kung ano na, months na namin ginagawa or years na, baka, alam niyo po, nakakatuwa no, as we spend time with God, mas magiging sensitive tayo sa instruction ni Lord. Dati, grabe, ang likot-likot ko. Di ko tuloy makuha ang instruction ni Lord sa sobrang likot ko. At wala pa ako minsan ang binibigay ko minsan na time kay Lord dati, tira-tira. At nakakahiya pala kay Lord kasi si Lord, hindi naman tayo binigyan ng tira-tira na time. So anyway, hindi naman talaga yan ang testimony ko, okay? Ito po yung testimony ko po na 3 weeks pa lang, basta weeks nakalipas po. And grabe, nakakatawa si Lord, no? Specific instruction of the Lord. Napakahalaga po na i-obey natin ang Diyos even if minsan hindi yun ang gusto natin, pero dahil gusto ni Lord, yun ang gagawin natin. Now, let me start my testimony. Ilang days po, naka-feel ako na, una po, I want to clarify, una, hindi ako marunong mag-gitara. Susunod, I don't have, in my heart,
I don't have that feeling, or I am not interested to play guitar or to learn how to play guitar. Hindi pa ako interesado. I see myself siguro kung ano man ako, itatry ako siguro na instrument, siguro piano, sabi ko, o kaya ayun, parang gusto ko yun. Pero sabi ko, seeing myself to learn how to play guitar, parang hindi ko siya forte. It's not, hindi siya yung interest ko, ano. Pero days po ang nakalipas, akala ko one day lang, sabi ko sa puso ko, sa sarili ko lang, parang sabi ko, ba't ganon? Nagkakaroon ako ng interest, parang gusto ko ng guitar, ganon lang muna ako. 2 days ang lumipas, pangalawang araw, sabi ko, Lord, parang gusto ko ng guitar, but I cannot understand because hindi nga ako interesado para sa guitar, kung sa sarili ko lang. Pangatlong araw, yun pa rin ang gusto ko. Parang gusto ko talaga ng guitar, but I do not know why. Because di ko talaga makita ang sarili ko. Pang-apat na araw, I shared with Ate Gang and with May, kasama ko po dito sa bahay. Shinare ko sa kanila. Sabi ko, Ate Gang, parang gusto ko ng guitar. Yun pala, gusto niya rin ng guitar. Sabi ko, nagbibiroan kami. Sabi ko, ikaw na baka ikaw ang bubunot, ikaw ang bibili, ganon. But anyway, nagtatawanan kami. Sabi ko, I don't see myself, sabi ko, playing guitar. Sabi ko, ganun lang. Sabi ko, pero I do not know but I want to buy a guitar. Tapos, after the following day or 2 days na nakalipas, nagkaroon po kami ng bisita na pastor. Young pastor pa. Ngayon, pagdating nila ng gabi, ang kausap niya, ang kasama niya, biglang nagsabi sa bawat isa, yung parang, weekend, parang ganito, parang weekend start na. Kahit na guitar muna. We hear that. So anyway, sabi ko, hala, edi ako naman, tsaka yung kasama ko po si May, si Ate Gang, parang nagtinginan kami ni May. Okay, parang yung guitar na ini-impress sa puso ko, na hindi ko makita ang sarili ko playing guitar, na sabi ko, baka itong guitar na parang nag-a-alarm sa puso ko na gusto ko, baka para dito sa pastor, which is, okay, na-gets ko na. Okay, Lord, para ito sa pastor. Okay, not an audible voice, ano? Anyway, lumipas po ang umaga, dito po sila natulog. Lumipas yun, si Ate Gang ay nasa labas. Ngayon, sabi ko kay Lord, okay Lord, if you want me to buy a guitar for this pastor, sabi ko, sige Lord, for this morning, I will buy that guitar. Sabi ko, kasi andito pa naman sila pastor, and magla-lunch na, pero I think around 10 AM ganon. Sabi ko, okay, iutos ko na lang kay Ate Gang, but you know what, the instruction of the Lord, not audible again, pero sa puso natin, alam natin na mangungusap ang Diyos. And the Lord told me, no, ikaw ang bibili. Anyway, lumabas po ako. Paglabas ko, sabi ko, Lord, saan ako bibili ng guitar? Okay, sa Angono, tingin ako. Okay, sa highway, akala ko sa highway na pinuntahan ko. Hindi, sa kabilang highway. So, sa madaling salita, nakahanap po ako ng guitar. Nakakatuwa po. Because, the color of the guitar, believe it or not, napaka-clear ni Lord mag-instruct eh. Hindi man audible, hindi man marinig na boses talaga. Pero, vision, even sa puso, mangungusap ang Diyos sa atin. The color of the guitar na nakikita ko, yung pinuntahan ko po na store, andun eksakto yung color ng guitar. Pero nung lumabas po ako, dapat si Ate Gang po ang papabilin ko. Pero again, the instruction of the Lord, ikaw ang bibili. Ikaw ang lalabas. Okay, listen. May paperworks po kami. Ako po nung time na yun, may mga paperworks ako for the business that I need to accomplish. I need to to finish lahat ng paperworks. But the instruction of the Lord, you will be the one to go out and buy the guitar. So madaling salita, iiwan ko yung ginagawa ko, at ang tingin ko mas priority dapat yung sa business, yung paperworks, but I just obeyed God, okay, without asking why. I just went out. Sa madaling salita, yung color ng guitar andon. Tapos, pero tinanong ko po yung about sa, yung color ng guitar na pinakita sa akin. Sabi ko, tinanong ko yung nagbabantay. Yung andon, sabi ko, okay, ano yung function? Sabi ko, ito ba ay maganda? Ang sabi sa akin, diniscourage ako, sabi sa akin, medyo mahina po yan pag gagamitin sa krusada. Ano? So, anyway, sabi ko, nagtanong pa ako, may nakita ko doon, color black. Sabi ko, ito. Sabi niya, ito, maganda ito. Mas malakas ito sa pag sa kursada. Pag sa labas gagamitin. So, ngayon,
sabi ko, ay parang interested ako doon sa black. Ngayon, kasi sabi maganda daw mas maganda daw sa krusada So yun, sabi ay mas maganda daw yung black kung gagamitin sa krusada kung sa labas. Pero, may nakita pa ako, parang dual function na guitar, but I am not familiar sa mga function ng guitar. Ngayon, yung isa po ay electric at the same time manual. Sabi ko, nung nakita ko siya, sabi ko, wow, ang ganda. Ito na yung gusto ko bilhin. Bibili lang din naman ako, so I want na, ay ito parang ang ganda nito, ito yung gusto ko talaga, yung ganon. So yung dual, yung electric, alam niyo po, pinatry ko po yun yung electric, dalawa po yun na model na andun, pareho electric and manual. Try yung isa, yung electric hindi gumagana. Yung pangalawa naman na model lang na andun na ganon pa rin, hindi rin gumagana. And God reminded me, ano ba ang pinakita ko sa iyo na color? Sabi ko, bigla ako naimasmasan, ay oo nga Lord, no. Sabi ko, pero bakit ba yung ito? Mura lang ito Lord, tsaka parang parang sabi ko, parang hindi naman ganun hindi naman ganun ka bongga naman ito, yung ganun. Pero you know what? I stopped asking the Lord. Sabi ko, bigla ako naimasmasan, sige na nga, ito palang pinakita mo Lord sa akin na color. So binili ko po yung guitar na yon. Yung color na nakita ko, binili ko po yon. I do not know why hindi na ako masyado nagtanong kay Lord. I just obeyed kasi yun madaling salita, nag-drive na po ako pauwi dito, sila pastor nakaupo po sa table, pagkatapos ang guitar iniwan ko muna sa sasakyan. Guess what? So I shared about the guitar habang nasa table, the vision, and of course the instruction of the Lord, and I told May, can you get the guitar sa sasakyan? Kinuha niya. So inabot na namin kay pastor. You know what? Obedience is better than sacrifice. You see, iniwan ko po yung mga paperworks. Pag inisip ko, ay pera to pag natapos ko yung paperworks, pera na to kasi parte ng business namin. Pero the moment nakakatuwa si Lord, alam niyo yun, na instant, yung on the spot, papakitaan ka ng Diyos na this is how I move. Listen carefully. The moment na inabot ni May yung guitar, alam niyo po yung client namin, biglang yung phone ko, andun ako, kaharap ako, yung phone ko po ay nag-ring. Pag-ring po ng phone ko, one of our clients, hindi ko na po yun inaasahan, di na namin yun ina-expect po na project. Tumawag sa amin, pagsagot ko po, ang sabi niya po sa akin, ma'am, meron kaming order sa inyo. Sinend namin sa email. And look, I mean, we were amazed. Why? Pagtingin namin sa email namin, di na talaga namin naasahan yung project na yon. And God reminded me, obedience is better than sacrifice. As you obey, everything will be provided. As we obey, God will bless the work of our hands. As we obey, there can be a commanded blessing na hindi natin pinaghirapan, hindi natin ini-expect. So I just obeyed. I just leave the paperworks doon, and pag inisip natin, common sense, Lord, kaya naman, Lord, may tao naman who can buy that guitar na pwede ko pakisuyuan, na mas expert, na mas alam yon. But why do you want me to do it? And susunod, Lord, bakit yung guitar na yun, Lord, yung gusto mo? Well, hindi ko alam kung bakit. I just obeyed. Na, Lord, may mas maganda pa, Lord. Tsaka, Lord, ito, Lord, ang gusto ko. Listen. Sabi ko noon, Lord, ito ang gusto ko. Pero you know what? Very important pala talaga ang obedience. Hindi ang gusto natin, kundi ang gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. God will never be pleased. Yes, we may do so many things wherein pwede natin gawin. When it comes to service to God, serve the Lord. Serve the Lord. Pero pag may instruction si Lord, prioritize the instruction of the Lord. We must learn how to listen. We must learn how to be obedient to the instruction of the Lord. Sasabihin ni Lord, you want an instant blessing? You want na, grabe na yung pagsusumikap mo, grabe na ito pinaghihirapan mo, but you do not know how to listen or to follow the instruction of the Lord. So doon ko po nakita, sabi ko, grabe Lord, no? And for me, for us, it was a demonstration of the power of the Lord as we obeyed the Lord. So sabi ko, grabe Lord, no? Buti na lang Lord, hindi ako tumutok doon sa mga paperworks muna. Kasi look, the amount of guitar na binalik ni Lord is, binalik ni Lord ng more than
project, the cost of the binilik ni Lord more than 100 times, more than 150 times, yung ganon, more than almost 200 times. I mean, ganun pala kay Lord talaga mag-bless, no? As we obey Him. That's why sabi ni Lord, we will eat the best of the land, the fruit of the land, ang mga best fruit ng land kakainin natin if we are willing to cooperate with the Lord. Another, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So very important, kung ano ang sinasabi ng Ama, only kung sino lang ang sumusunod sa instruction, only kung sino lang ang sumusunod sa kalooban ng Ama. So many things, Lord, ginawa namin ito, pero yun pala si Lord, God is not pleased to the things that we are doing na hindi naman yun ang instruction ni Lord. For example, we are so busy doing these things. Tapos si Lord may instruction, pero sasabihin natin, paano ko ba paano ko i-example? Parang ganito, may gusto tayo, Lord, ito Lord offering ko, ito Lord bibilhin ko to Lord para sa'yo. Lord, I will do this, halimbawa itong damit Lord, gusto ko ito Lord na damit para sa'yo. Kasi Lord, bagay ito Lord sa'yo, Lord, ang ganda-ganda mo Lord dito tingnan, Lord, ang gwapo-gwapo mo Lord dito tingnan, Lord, this is the best Lord that I see for you. Pero sasabihin ni Lord, anak, hindi yan ang color na gusto ko. Hindi yan ang gusto ko na damit, may gusto ako na damit. Oo nga naman, kung tayo po, pag binigyan ng isang bagay, mas ma-appreciate natin kapag ang binigay sa atin na bagay ay ang bagay na gusto natin, hindi yung bagay na ayaw natin. You see, very important ang cooperation kay Lord. Okay, Luke 11 verse 28. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Obey the Lord. Obey the instruction of the Lord. Obey the word of the Lord. If we want God to operate in our lives, lagi ko po sinasabi, cooperate with God. Alam niyo po, sometimes, grabe na halos yung gabi gawin nating araw, yung lahat na ginawa natin, magtrabaho, everything, minsan 2 jobs pa tayo, minsan ilang oras na lang ang tulog natin. Pero alam niyo po, if we serve God, sa mga nagsiserve kay Lord, serve God with all our heart. Kasi if we serve God pala talaga, no? Look, lalo na pag ginagawa natin ang kalooban niya, tingnan niyo po, yung mga instead na 10 years natin makukuha, yung reward, 1 year andyan na, 1 week andyan na. Why? Blessing comes from God. If we will just cooperate with Him, if we will just obey His instruction, surely God will reward us. Kaya it is always nice to serve the Lord. It is always nice to obey the Lord. And the best thing really to do is to just obey, to just be obedient to the Lord. Kaya alam niyo po, after nung pangyayaring yun, sabi ko, grabe Lord, nabuti Lord, sinunod kita. It was really a demonstration of the power of the Lord. So to those who are watching this, whatever you're doing, alam niyo po, number 1, seek God. Number 2, always spend time with the Lord. We are so busy with so many things. That's why may mga kakilala po ako, ang lagi ko pong ina-advise, sasabihin natin every Sunday, Lord, busy kami Lord, pwede ba sa next Sunday na lang? Lord, kasi Lord, alam ko naman Lord na na kailangan mag-spend time ng time sa iyo Lord. Kasi Lord, busy kami Lord, naghahatid ng anak. Lord, kasi Lord, ilang anak ang inaalagaan Lord. So many reasons. Pero alam niyo po, kasi Lord, may trabaho ako Lord, may business. Alam niyo po, napakadali kay Lord i-prosper tayo. Kung magiging obedient lang tayo kay Lord. Yung iba, yung pa-easy-easy lang. Pero, if we serve God faithfully, grabe ang pagpapala ng Diyos. Paano ba? Yung wisdom na binibigay ng Diyos sa atin, dahil sa pagiging obedient natin, and because of His grace, grabe. Instead na 1 year mo nagagawa mo 1 day, 1 month,
Ang kikitain mo sa 1 year, pwede mong kitain ng 1 month. If we are with God, if we are obedient to the Lord, ang pwede natin kitain ng 1 month, pwede ni Lord ibigay in just 1 day. Ang pwede natin kitain ng 10 years, kaya ni Lord ibigay in just 1 year. It's very easy for the Lord to give the desire of our heart. All we need to do is to obey Him. Kahit lahat ata ng sacrifices, gawin na natin to ganyan-ganyan, pero si Lord kumakatok na sa ating puso. Si Lord nangungusap na sa atin, hey, do this to me. Do this for me. Hey, specific instruction, give this to your neighbor. I know that ito na lang ang natitira sa iyo. Pero give this. Ay, by the way, bago ko po ito tapusin na video, okay, na-remind po ako nito, just like the widow sa time ni Elijah, napakainin mo muna ako. Sabi ni Elijah, paglutuan mo muna ako ng ganito. But look, pag tinignan natin yung widow, common sense, Lord, ito na lang Lord ang natitira. Lord, wala na after nito, wala nang matitira, mamamatay na, kasi famine nga ng time na yon. But the widow obeyed. But look what happened. Tingnan mo naman ang pag-sustain ni Lord. Ang nagko-cooperate talaga kay Lord, ang nag-obey, hindi na uubusan, hindi natutuyuan. But if we will disobey, alam niyo po ano ang profit sa atin? Pag nag-disobey tayo, hindi ba mas profitable pag naging obedient tayo kay Lord? So I encourage each and everyone, we may be so busy with so many things, with work, with business, sa mga anak, sa family, so many things na magpapabusy sa atin. But let us not forget to spend time with God. Let us not forget to prioritize God. Huwag nating kalilimutan na sundin ang utos ng Diyos sa atin. Huwag nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos. Huwag nating kalilimutan na mag-honor kay Lord. And this is very important. So thank you and God bless.